Yun na nga balak ko eh. Kita mo, pwede na ako magsalita? Hindi pa. Sandali. Ako po si Tato Malay na buwabati sa inyo ng isang magandang kamalayan. Si Tato nang nagsasaya, humihirit pa ako. Ayan. Sorry po. Okay, so maraming naghahanap sa'yo, Joy, sa mga nakaraang 2 linggo. Ay, hindi, 2 araw. Okay. So, sige. Nagpapayaman. Ayan kasi, 21 days, 20 days na lang. 21 days na lang at maligayang Pasko na sa ating lahat. Alright. Kaya busy-busyhan ng medyo ang aking beauty. Kasi pag December talaga, busy ang beauty ko. Tsaka, Okay, beauty. Pakita mo nga yung legs mo. Ayoko nga. Kaloka. Kasi, bihira namin makita ito na naka-skirt eh. Kadalasan nakapantalon to eh. Pero ngayon eh, talagang dumating at naka-formal. At naka-alahas ng mga kung ano-ano nakasabit. Nakaayos si Joyce, mukhang may naka-makeup ng tamang-tamang may pirmahan ng milyon-milyon ngayon Lipstick. Naka-lipstick. Oo, ganyan kasi, di ba, dapat, sabi nyo nga, dapat araw-araw Pasko eh. Dapat araw-araw maganda din tayo, di ba? Yes. Pero yung lipstick, ipapaubayan na lang namin sa iyo yun. Gusto nyo ba? Pas na kami doon. Sige, Candy, bigyan natin ng lipstick to. Gusto nyo ganang regalo na lang namin sa inyo? Basta marami si Albert, maraming pagbibigyan. Ay, ganon. Yung gagamitin nyo, papamigay. Ako, basta. Nakikiano lang ako ng mga lipstick sa lips. Alright, so pagka gantong season kasi, ang kamalian ng mga tao, kapaskuhan, kaya puro party, kapulahan, kagrinan, ayan. Pulang-pula. Tsaka green, kasama din ang green. Green. Kasi green is Christmas, din yan, pa-color yan ng sasabihin ko sana ng Christmas tree. Oo. Red and green. Yan nga, pag sinabi mo, nagkombinasyon ka ng pantalon at saka ng pulang shirt na yun na nga, ang kombinasyon mo, sasabihin na, ay, Pasko ka. Oo, kayo ba? Ano ba ang kamalayan nyo? Ayaw nyo pa rin magkamalayan ng Kapaskuhan? Sa amin, araw-araw naman Pasko. Good. Araw-araw. Hindi nga namin nararamdaman ng Pasko dahil sabi nga namin, ano ba yung special ng Pasko? Kasi araw-araw sa amin Pasko. So ano ba yung parang sinasabi niyo, iba excited sila? Ano ba yung pag-excited nyo? Ako kasi kaya excited kasi marami akong mga tawag nito, mga grupo, ayan, or organisasyon. So, isa na syempre doon sa alumni, yan, sa mga kabatch ko. Yan December kasi, yan yung aming get-together. Albert, Yes, tapos bukod pa yun ng college, bukod pa yung mga kaibigan mo, bukod pa yung sa trabaho, o diba? Tsaka yung mga foundation dyan. Oo, ganun ka-demanding ang beauty ko kapag So, this time of the year. Yes. Hanggang January 1. Tuloy-tuloy na yung mga mo. Oo, kaya nga, di ba, nagpapaalam na ako sa inyo. May mga panahon na hindi nyo ako makakasama dito. Talagang in-announce na no? Oo, kaya pagka na-miss nyo po ako, hindi nyo ako nakita, hindi nyo ako napakinggan, ayan, nasa party. Inumpisahan mo na nga last week nung na-late ka galing ka sa birthday ni Mon. Ni Mon. Okay. Alright, anyway, so tuloy-tuloy tayo nga sa ating programang Kamalayan at kahapon ay maganda yung pag-usapan namin dito na pinag-usapan namin siyempre yung sa kusina yung wala. So, ganon. Pag wala kayo talaga ang pag-uusapan. Di ba bakit ganun yun? natin pinag-usapan si Tato nung wala siya, Albert? Magkakampi nga kayong dalawa. Nga pala, isingit ko na lang din to kasi sa December 12, ayan, meron tayong medical mission dyan sa Barangay Sagad, Pasig City. Kasama natin dyan, syempre tayo, DCME, at ang Pasig Night Square and Compass. Ayan, syempre, sa pakikipagtulungan din po yan ng SOGO. Ayan. SOGO. Yan, Yes. yung SOGO. Medical mission tsaka I want feeding to go. program. So you go. It's the place to go. Ganun ba yun? Okay. So, ano ang talagang mensahe na dapat natin paratingin ngayong araw na ito sa Kamalayan program? Ano nga ba dapat? Dahil ito nga Kapaskuhan Alam nyo, ang kadalasan sinasabi ng iba, naku, ito na naman, gastos na naman. Puro na naman pera ang lalabas. Alright. Pero, hindi ba ninyo iniisip, kapag Kapaskuhan, marami kayong pera? Oo nga. Oo nga. Bakit Ang dami mong pera, Alex. Oo. At Candy.
Di ba? Hindi, sa totoo lang. Kahit na sabi mong ikaw ay retired na or wala kang trabaho, pag Pasko, marami kang pera. Oo. May tanong ako sa inyong dalawang senior citizen. Ay, hindi pala. Pagkapasko Sino ba ba senior meron ng citizen SSS? dito? may ano ba kayo sa Buti na SSS lang, Pasko? may SSS. Oo. May bonus, Meron din. may May bonus din. May 13th month. May 13th month. Okay, sige. Not So, bad, di ba? Oo. Oo. Tapos na, ubus na. Ayun na. 13th month, ha? Ubus na yung sige. 13th month na yun. Oh. Tama naman si Joyce, ano? Puro gastos. Kaya nasabi ko Pero, kahit sa na retired ka, kung may SSS ka, meron kang pera dahil may 13th month. Kahit ako paano. naman may mga binabayaran ako. Kaya ako ang gastos ko is yung mga babayaran, ganun. Ako happy ako na medyo, oops, ano ba naman yung matapos yung taon, clean ang slate. Walang tama. pagkukulang. Oo. Kaya yung mga regalo na yan, ako na lang ang tatanggap. Salamat. Ay, Buong hindi. taon naman kasi ako I'm a giver. So, buong taon ako kung ano meron ako, alok ng alok, bigay ng bigay. Ayun. Parang wala akong naramdaman. Anyway, thank you. Thank you, Albert, sa ibinigay mo sa amin. Napakinabangan namin ni Tina talaga. Promise. Thank you. Alright. So, Dahil in other words, alam nyo, ang totoo lang talaga, pag ganitong panahon, kaya marami ang nagkakaroon ng blessings or mga regalo or mga biyaya ay dahil mapagbigay ang mga tao. Oo 'Di ba? nga. Sa panahon Oo. na 'yan, ito Ngayon yung lang? kasi nga puwersado kang magbigay Kasi Pasko. Pasko eh. Oo, kailangan mong magbigay. Oo, pero yun na nga ang ating tinuturo sa kamalayan eh. Bakit kapag kapaskuhan ka lang nagbibigay? Kung gusto mo talagang guminhawa o gumanda ang buhay mo, dapat kahit hindi Pasko, dapat sa lahat ng buwan, lahat ng araw ng buwan, nagbibigay ka. Oo. Ganon? Yun ang Kailangan lagi akong magbibigay Oo. para guminhawa ang aking buhay. Para araw-araw Pasko. Ay, Pag talaga? bumibigay ka, Oo. kasi it is in giving that you receive. Oo, prinsipyo yun eh. Yun ang tinuturo natin sa Yun kamalayan ang prinsipyo ng tithing. It is in giving that you receive. So, So, iba pa Be a yung giver. fighting sa pagbibigay ng kahit Oo, na ano. lahat yan, giving din yan. Kasi ang tithing is part of giving, giving back, back to to God. the source. Source Kasi of lahat naman na supply. na-receive mo, galing naman sa source yan. Kung ay galing kay God o galing sa universe. So, nagbibigay ka lang ng 10%. Yun lang naman binabalik mo lang. doon eh. Yung minimum Para, napag-usapan natin kapon to, no? Oo. Para kasi iikot to diyan. O iikot sa mundo yan. Para pagbalik niya yan, kaya nagiging tenfold. Hindi yung diretso eh. Umiikot, may mga may mga madadamay. May maapektuhan dahil sa pag-giving na yan. Yeah. So, nagmo-multiply yan. So, Actually, kailan dapat ikaw magbigay ng tithe? Ay, immediately. immediately. Agad-agad? Kahit na wala. 10%. Kahit na of sabihin mo, everything. wala nga akong pera eh. The more you should give. Ano ibibigay ko? So, Tama ka naatraso ko ngayon. Hindi ba nga- Ang haba ng pila sa BDO. Hindi ba nga yung sa Biblia, meron doon yung storya ng isang mahirap na babae na matanda na sabi nga ibinigay lang niya yung pinaka-sentimo lang yata na Natitira sa kanya. Pero sabi nung sa lahat na nagbigay, siya ang malaki ang binigay sapagkat binigay na niya yung lahat ng meron siya. Meron siya. Ayun ang sagot sa tanong mo, Joyce. Oh. Paano yung wala akong may narinig akong ganun alam mo? Kung wala akong ibibigay, anong bibigay ko sa tithe? Ganun. Pag wala kang ibibigay, lalo kang dapat nagbibigay. Oo. Kasi, You parang will tanim na start the naman, ball tanim at rolling. saka ani na naman yan Oo. Nagtanim ka na naman. Wala ka na nga Pero ano mo, karamihan ng mga tao, yung ibig sabihin ng wala, baka piso na lang ang pera nila. Baka 5 piso na lang. Ibigay mo na yon. Yung sinasabing todo. Hindi, kaya nga Itodo kita mo. mo, bakit mahirap ang Pilipinas? Dahil karamihan sa Pilipino, hindi marunong magbigay o ayaw magbigay. Puro kasi naman hingi. hindi naman itinuro sa atin yan. Yun na Nakabis na nga natin ang hingi ka ng hingi, Oo. ganon. Pero magbigay, hindi, huwag ka magbibigay kasi baka mamaya ikaw mawalan. No, Diba? nasa lantanan kami. Scarcity. Dapat bigyan kami ng gobyerno ng Oo. pampabili, Mm. pampakain, pampanegosyo, dapat bigyan kami. Actually, naririnig ko yun Dapat bigyan kami. Dapat? Oo, yun ang sinasabi. Yun, nila. yun Trabaho yung ba nila pinaka- yung dapat?
Yun ang pinaka-importanting mensahe ng Kapaskuhan eh. Basically, it's in giving eh. Kaya lang nga, napako na tayo sa Disyembre na lang eh. Siyempre lang tayo Pagbibigay. magbibigay. Sa madaling salita, ang hirap nito. Medyo mapipilitan, di ba? Makakagat mo ang dila mo nito. Wala na akong ibibigay. Magbigay ka, itodo mo yan. Bigay mo. Babalik at Sampulan mo lang. Sampulan mo. Sampulan mo yung universe. Sampulan mo ang sigad, ang source. Kasi si Jesus ba nagsabi no, sa Biblia? Oo. Test me in this and I will open up Sa mga gate, salmo, the marami yan eh. gate of heaven to overflow. Pagbigay ka, bubuksan ko yung gates of heaven para umapaw ang blessing. Actually, tinuro lang nga ni Jesus sa Biblia. Puro Jesus nga yata universal nagsabi nun. principles eh. Ito na nga, yung mga giving no, and receiving. Universal principle yan eh. O, teka Okay, muna. matakot. Subukan nyo. Sige. Sige, ganito. Joyce, pahingi. Sige, mamaya magbibilang ako. Yan na, lalabas na. Tingin natin yan. Bilib Para ako lang kay Joyce. Bilib ako. Ang hirap eh. Ang dami pa natin pasakali para Kaloka kayo. Anyo na ba na namin kinukulit si Joyce sa ganito? Sige, ganito. Buti na lang magpapasko. Medyo kumagat din kahit papaano. pinapawisan si Joyce. Nakakaloka kayo. O ito, sige, tanong. Sige, yan, di ba? Kasi karamihan sa atin, hindi natin alam yung tithe na yan. Ako, kung kailan ko lang kayo nakilala, syempre, of course, syempre kay George, dahil sa kanya. Syempre, dahil kay boss na rin, kay Boss Montulfo. Ayan, tawag dito, kanino ako magta-tithe? Kunwari, yung mga nakikinig sa atin. Ako, nagpe-presenta ako. Hindi, di ba? Paano? Up to you. Kasi paano natin Saan papaliwanag? ka nagkakaroon ng inspiration in terms of your Para sa spirituality? spirituality mo. In other words, pwede sa isang composer ng isang kanta dahil na-touch ka doon sa Spiritually. kanta na yon. So, pwede mo siyang hanapin. Sino ba yung composer? Pwede kong padala ng tithe ko yan. That will work. That is a tithe dahil na-inspire ka doon sa ano niya. Kung na-inspire ka Or to spiritually lang. an organization that Organization. gives you that kind of parang, regular mga messages in terms of may mga meetings kayo, prayer meetings, at doon ka nakakakuha ng Pag nakikinig ako Lakas. dito sa organization na Inspiration. to, Spirit or at saka inspiration. mga tinuturo, talagang gumiginhawa ang pakiramdam ko, gumiginhawa ang buhay ko. Doon. Kung Magbigay halimbawa ka doon. yung mga ibang mga kaibigan ko natutuwa sa akin, lalo at namimiss ang mga pagtawa ko. Oo ba? Kung talagang nakukuha pwede nila yung rin. inspiration sa pagtawa mo, di ba? Bakit Kung hindi? gumaganda takbo ng buhay nila dahil sa presence mo, why not? Aha, Yun. so ganun Hindi pala. porque sinabing tithe, simbahan kagad yung iniisip nyo or charity. Ganun ba? Oo, Ang hindi. As a matter of fact, huwag ka nga kayong magbigay sa hindi naniniwala sa tithing eh. Like, may mga simbahan na hindi Oo. naman nila in-emphasize sa tithing. Bakit Oo, doon kayo totoo. magbibigay? So, wala yon, walang effect. In fact, So, ngayon, sa ang charity rin, wala rin effect yon. Kasi iba yung tithing sa charity eh. kikwentuhan ko kayo. Sige. Sige, bago ka magkwento. iba ang tithing. Bago ka magkwento, tumigil muna Pero tayo sa bagong pagkikwento. lahat. Ay, mamaya pagdating na lang ni Alex, yan lumabas na rin si Alex. Oo, si Alex. Pero bagong lahat, Sige, kaya ni sige. Candy yan. Sige, sige. Ayan, sige, sige. Magpapaalam muna. Magbe-break muna kami saglit. Hindi. Oo, kasi- Diretso muna tayo. In a few minutes. Diretso muna tayo. Mukhang wala pa eh. Si Willie, kailangan Oo, muna natin basahin. basahin yung Ah, kanya okay. pala. Mapagpalang unang Unang araw araw ng Biyernes sa Disyembre. Yan. Masayang kamalayan po, Team Kamalayan. Welcome back, Ma'am Joy. Salamat po Salamat. kay Sir Joel Alicdan. Alicdan ng Jimenez Advertising ng Pacific Star Building. Oy, building yan, Albert. Diyan ako Sa pumapasok. Makati yan, di ba? Diyan nagtatrabaho si Albert eh. Yan ang building na pinapasok ako. Diyan ang opisina namin. Pacific Star. Di ba taga Brunei ang may-ari niyan? Parang dito pa pala si Ninong Patrick. Andito Oo, pa at dahil dyan, pansamantala, ikakat muna natin ang Si Ninong Patrick. pagsasalta ng ating dalawang kasama dito. Magbabalik po muli ang programa Kamalayan makalipas lamang ilang saglit. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita. Punong-puno ng impormasyon. Laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM.
Ito ang DZME 1530. Right. Okay. Okay. Ayaw. Ayan. Ang hirap talaga yung button na yun, no? Palaging... Mukhang kailangan ng... Alright. So, balik tayo sa programang Kamalayan. At sayang, sa dakong ito, may nagpaalam na. Busy talaga yung kasama namin dito. Yung aming muse. Ayan. May pupuntahan daw. Sa may kinalaman yata sa mga OFW or something. OFW ba yan? Or, yeah. OWA. Sa OWA. Overseas So, workers. Mukhang may party siguro sila dyan. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan nga rito at talagang napakainit ng ating paksa. Sapagkat parang ang hirap paniwalaan ito bang mga ganitong prinsipyo o ganitong mga gawain, totoo ba nangyayari yan? Well, ang sabi nga namin bakit hindi nyo lang subukan, no? Yun lang naman ang importante dyan. Subukan nyo bago nyo masabing hindi pala pwede o hindi pala nangyayari. Balik tayo sa tithe. Yung tithe to is ganun, ano? Your organization. Tao or grupo, whatever. Organisasyon na kung saan ka nakikinig, nakikisali, at ang buhay mo ay umaangat. Gumaganda. Inspirasyon, nagiging peaceful ang buhay mo, nag-i-improve, doon ka mag-tithe. Kasi ang sinasabi nga nila, maniwala ka o hindi sa Diyos, they are doing the work of God. Yan function yon. Tapos, dahil sa diyan ka nag-tithe, iikot yan na nakaka-apekto ng maraming tao pa at iikot sa mundo yan, babalik 10, 100-fold. Yes. Yan. Ngayon, ano ba yung mini-mention mo kanina? In fact, pag hindi naniniwala sa tithe, lalo na pag kung simbahan yan, huwag ka magbigay doon. Pero, ang dahilan ng hindi tithe o hindi 10% ang binibigay mo, let's say, simbahan at naniniwala sa tithe, ang binibigay dyan is love offering. So, kahit na ano yan, 20 pesos, ganun. Piso, whatever. 100, Yun, love 500, offering ang tawag doon. So, less than 10% is a love offering. Meron pang isa, di ba? Meron pa yung seed. Charity. May seeding. Seeding. Na, let's say, naibigay mo na yung... Pero ang seeding is more related to tithing. Tithing. Lampas ng tithing yun. Pag nakapag-tithe ka na, tapos gusto mo pa magbigay ka pa. Parang, gusto mo parang nag-invest ka. Parang, unahan ko na ito. Mag-invest ako dito. Hindi lang yun to. Pa. Pag let's say, nangyari 10,000. Tapos ang tithe mo, 1,000. Di ba? 10%. Mag-tithe ka ng, gusto mo mag-tithe ng, gusto mo lumaki ang kinikita mo, mag-tithe ka ng 2,000. Kasi ang habol mo, wala naman limit ang doon. habol mo, Keith, gusto mong, ang inaasam-asam mo, ang sinasabi mo sa universe, ang kinikita ko, 20, hindi na 10. So, eto yung tithe, 2,000. Ganun. Yun. Seeding naman yung extra 1,000 na yun. Kung yun ang gusto mo, pwede yun. So, lahat to choice naman. Di ba? You decide. Okay. Team Kamalayan, sa pagbibigay, mas lalong mahalaga ang nilalaman ng puso kaysa sa halaga ng binibigay. Yep. Ay, oo, tama. At as a matter of fact, kahit lang, yun na nga, kunyari, nagbibigay ka ng tithe, kung wala naman sa puso mo rin yun, parang wala rin. Hindi, actually meron, kasi principle yan, pero mas effective nga, sabi nga. Ang tithe, pag nag-tithe ka, tapos totoo, 100%, 10% talagang buo ang binigay mo, wala kang choice. May babalik talaga sa'yo ng 100-fold. So, pag nangyari yon, madadagdagan na yung feeling tulad na nangyayari sa amin. Nadadagdagan yung feeling, yung excited ka na, gusto ko nang bigay yung 10% ko. Ano kaya yung papasok? Yan. Kasi,
Ganun eh. Alam mo na medyo bubuhos na naman yan. Sarap. Sarap ng feeling. Pero dati, katulad nga sinabi ko noon, dati, porsyento lang ng, kung 1,000, minsan 200 lang, minsan. Malaki na yun. hindi ko binubuo. Yan yung naging palusot pa eh. Kaya pala walang nangyayari masyado. May giving ako pero hindi masyadong bumubulusong ang lolokohin pa si God. Oo, makakalusot ka ba doon? alam eh. Sabagay, akala ko makakalusot eh. So apparently hindi. Pero nung nagbigay ako ng full, minsan may butal-butal yan. Let's say 11,000, ganun, 250, ganun. Minsan, bibigay mo 1,100, di ba? Kulang pa yun. Yung 250, may 10% pa yun eh. Give mo kayang 1,200, parang 12,000. Yan. Yeah, actually, wala namang kwan talaga. Magmula nung guminhawa, gumaan, lumaki ang pasok ng pera. Hindi naman natin i-emphasize yung para lang talaga magkaroon ka ng kung ano. Kaya lang nga, ang sinashare lang namin dito is ang dami kasi nagrereklamo bakit wala silang pera, bakit wala silang extra money na dumarating, no? Actually, ang sekreto lang talaga dyan is, yun na nga, itong sasabi nga nating tithing, no? Ikapo. But ang nating kasi ka dito is para bang sa religion yan eh. Pero kung hindi ka naniniwala doon, ang sa amin lang is kahit pa paano, okay, lahat tayo may trabaho, no? Kunyari, may sweldo kayo. Parehong ang sweldo nyo doon sa isang tao na ka-opisina nyo. Kunyari, sabihin natin ano bang minimum ko niya. Kunyari, may kita kayo 20,000 per month. Mga 20, 18, 20, everything. Ngayon, yung isang kasama nyo, ganun din lang ang kinikita. Pero bakit ang dami na nabibili, ang dami niyang para nasisave, ang dami dumarating pang extra sa kanya. Samantalang pareho lang yung sweldo nyo. Ha? So, ang tanong is, bakit siya ganun? Ano ba yung ginagawa niya? Meron ba siyang pagkukupit or sideline or whatever para bakit mas marami siya na ano. Actually, ang sekreto nun, malamang yung isang taong yun nagtatight. Ikaw hindi. Yun. Kasi ang taong nagtatight, palaging meron. In other words, yung isang taong hindi nagtatight nga, ang nangyayari para bang imbis na masave niya, napapagastos siya lang hindi pa sa tamang panahon dahil parang, bakit ako nagkasakit pa lang ganito, laki-laki lang bayad ko sa gamot at saka sa doktor. So in other words, it will be taken away from you. So yung 10% ng nikad, ng universe, ng the source of all good, which is God, bigay mo sa kanya kasi yun ang prinsipyo eh. Yung 10% has to be given back. Oo. Ngayon, may ibang mga ibang relihiyon na tinuturo yan, pero pwersado. Dapat hindi pinipwersa. Oo. Kasi pag pinipwersa mo yan, like everyone should have or should give the 10% sa kwan. Hindi na relihiyon yun. Kwan na yun. Racket na yun. Ganon. So, bukal sa looban. Kalooban mo. So, ano yung nasa puso mo? Yun. Kasama talaga yun. Kasi, it's the giving eh. No? Yeah. Parang Christmas na naman. It's about giving pero it's talaga. A principle kasi talaga. Sa akin, giving is love eh. Giving love and giving, it's, pareho. And basically, it is a principle. That's so important thing there eh. Wala yung kesyo kung anong reliyon ka o ano yung paniniwala mo. Basta prinsipyo yan. When you give, you receive. Yan lang and yan. If you don't give the 10%, it will be taken away from Hindi, you. kahit na sabihin mo whatever, you don't give anything, lahat, wala rin darating sa'yo, mawawalan ka pa. Yun ang kalagayan ng karamihan sa mga mahihirap sa atin ngayon. Sinasabi kasi palagi nila, wala na nga kami, kaya lang hingi na lang kami ng hingi dahil nga wala nga kaming panggastos. Ang hindi nila subukan yung 10%. Hindi na sinusubukan na kung ano man yung meron sila, ibigay nila kahit na sabihin mo hindi na nga pera o kunyari, pagkain, share nila. Serbisyo. Oo. Na ganyan. So maraming paraan eh.
Kasi akala natin pera lang yung pang-tithe eh. Or sa bagay, totoo, doon nga na-identify ang tithing sa pera. Pero ang talong dyan is, what can you give? Yan lang naman ang importante doon. Eh. Right. Importante ang magbigay. Kasi may kasunod na kagad yun. Kahit sabihin yung, ay, kahit na naman ako hindi bayaran or walang balik, okay lang eh. Hindi eh. Kahit na ayaw nyo, may balik pa rin eh. At saka ganito yung nasa kaisipan at saka nasa damdamin. Pag nag-tithe ka, alam mo, maluwang ang pera. Alam mo, may babalik na malaki. Yung mga hindi nagbibigay, at kasi sinabi nila na konti na lang nga, mabibigay pa ako ng 10%. Ang nasa puso't damdamin nila, wala ako. Yun, wala. Yung wala. Mahirap ang buhay. Mahirap lang ako. Mahirap ang pera. Mahirap kitain ang pera. Anong lalapit sa iyo? Anong ma-attract mo sa buhay mo? Yung kahirapan. Pero pag nagtatithe ka, pati nga yung puso't damdamin mo, isip at damdamin mo, nasa marami, sa prosperity, sa abundance. Bigay. Abundance. Marami pa yan. Babalik pa yan. Marami pa yan. So, yun ang ma-attract mo, marami. So if you, sabi nga, if you think of poor thoughts, yung mga puro kahirapan, you will create poverty. Yun yung importanteng malaman ng lahat eh. Kasi akala nila, it's a way of life na natural lang naman mag-isip kami ng ganito dahil ito kalagayan namin talaga eh. The more ka dapat ibahin mo yung kaisipan mo, yung ganong klaseng pag-iisip. Yung poverty thinking, yun ang kalaban mo talaga dyan. Kasi prinsipyo itong pinag-uusapan natin, wala nang relihiyon dito. If you think rich thoughts naman, kuyari, ang puro iniisip mo puro karangyaan, pera, kaginhawaan, kaya ko. Abundance, no? You will produce, more. Wealth, more. Yun ang importanteng ko dyan eh. Kasi, para tuloy unfair, yung mga mayaman, lalo pang yung mayaman. Pero yung mahirap, lalo mahirap. At saka, ang diferensya niyan, kung ano yung nasa isip ng damdamin ng dalawa. The universal law of cause and effect, what you give out is multiplied. You get back multiplied in terms of what. So, pati yung poverty thinking. Pag yung ang give out mo naman sabi mo palagi, mahirap lang kami, wala kaming pera, ito lang kaya namin. Pagbalik sa inon mo, sabi nga oh my goodness. Kaya nga ito, sa Biblia ito ito napaka-unfair ang dating pero totoo ito To those who have more shall be given. To those who have less, even the few will be taken away from them. Ano ang dating nun? Di ba unfair? Sasabihin mo, wala na nga. Dami nakuha pa yung wala. Kaya nga sinasabi nga nila, bakit ang mayayaman lalong yumayaman? Ang mahihirap lalong humihirap? Actually, prinsipyo lang yan. Ito ang tinuturo namin sa Kamalayan. Dalawa dyan. Yung tithe, nagbigay ka ba? At saka pinaka-importante sa lahat, anong tingin mo sa sarili mo? Anong nasa kamalayan mo? Yan ang lagi namin pinupukpok dito. Ano yung nasa kamalayan mo? Kung nasa kamalayan mo ay mahirap, kahirapan ang makukuha mo. Ang nasa kamalayan mo ay kayamanan or komportable ka, wala kang problema pera, yun ang makukuha mo. Actually, saan ka lulugar? Ito sa mundo natin, ito nga ang talagang sasabihin na natin paraiso eh. Di ba sabi nga ni Jesus we already are living in the kingdom of heaven here on earth. And so, bakit miserable buhay mo? Bakit imbis na kalangitan o heaven ang na-experience mo, bakit hindi paraiso? Impyerno ang puro sama ng loob, puro sakit, puro kakulangan. Yun ang talong Sino ang gumawa nun? Ang Diyos ba? O tayo? Ang kamalayan mo. Kamalayan mo ang kasalanan. May kagagawan nun. Kasi nga, ang kamalayan mo nakafocus dun sa wala. Mahirap. Wala.
Oo, hindi kami nagpuput down ng mga taong nasasabi nating nasa ganung kalagayan. Ang ako nang dating naman sa akin yan, ang point natin dyan is, pakinggan nyo to. Ganun. Kasi baka ito na lang yung hindi nyo pa nagagawa eh. Kung bakit hindi pa kayo Hindi nagbabago yung buhay nyo. Subukan nyo to kasi ito yung nagdadala talaga niyan. Paano yun, paano, suggestion lang. Parang usapang kapatid, tulong kapatid na lang to. Kasi ito naman yung pinaka-bottom line dyan. Kayo pa rin ang pipili. Tamo ang sa Biblia nakalagay doon, ask and you shall receive. Yan ang ginawang interpretasyon na literal ng mga tao. Humihingi na lang sila. At makakatanggap. Pero prinsipyo yun eh. When you ask, basically, kung ano yung gusto mo, yun ang makukuha mo. Ngayon, kadalasan, ang ibang humihingi, ang dating sa kanila is, humihingi sila kasi nga parang nagmamakaawa dahil wala kami yan. Pero ang tunay na way of interpreting it is, when you ask from God. Kasi, basically, God has given us everything already. Nabigay na lahat sa atin. Ngayon, ang tinatanong na lang sa atin nga is, ano ba gusto mo? Kasi nasa iyo na eh. I-claim mo na lang. So, in other words, you don't have to work for it. You don't even have to... Kasi akala nung iba, nako, paghihirapan ko pa sa trabaho to, wala naman ako trabaho, wala naman akong wala akong karanasan na para makakakuha ng magandang trabaho. Basically, lahat ng gusto natin nandiyan dyan na eh. Binigay na eh. Yun ang mensahe ng Kapaskuhan eh. Pero ask and you shall receive. Ang question, paano yung ask? Actually yun ang nagdadala. Nandun ang sekreto. Paano ka sige, humingi? Albert, alam mo yung sekreto dyan. Paano ka humingi at paano ka magdasal? Yun na yun eh. Huwag kang humingi ng parang, nagmamakaawa. Meron ako. Kasi may isip at saka damdamin na kasama yan. Ang nasa isip mo, pahingi. Ang nasa damdamin mo, wala ako. Ang sagot doon ay yes, wala ka. Kaya ang forma na, ang way namin na paghingi is pagtanggap na nasa yun na lahat. Kung let's say, kaperahan, palagay natin, no? Imbis ng hingi, Lord, pahingi ng pera, ang sagot, sa style sa amin is, Lord, salamat. At nasa akin na to. At dahil sa lahat isip ng damdamin mo, nasa damdamin mo, nasa akin na to. Thank you, thank you, thank you. Ang sagot doon, yes, nasa iyo na. Ganon. Ay, kinilabutan na naman ako, dudes. Hindi, kasi totoo yan. Totoo yun. Kasi ganun ang dasal. Karamihan, pahingi, dapat, hingi eh. Kasi, at ang tinitingnan, hindi pa Diyos eh, no? Palagay ka natin Diyos din. Pero ang nauna dyan ay yung mga nasa gobyerno. Si mayor, si congressman, si senador. Pahingi. Ganun. So, matuto tayong humingi ng nasa lugar para makuha natin lahat ang gusto natin. Pero, at ang prayer is, thank you. Yun, thank you. Thank you. Salamat, nasa akin na lahat. Nasa akin na to. And, so it is. At pag nakuha mo, don't forget, 10%. Balik mo sa universe. Di ba? Para umikot, para may makinabang din iba. Yan. So, in other words, yung pag-thank you na yan, madaling sabihin, pero bihira natin sinasabi. Bakit bihira? Kasi di tayo marunong magpasalamat eh. Kadalasan pa nga, kailangan pa nga may Thanksgiving Day. Ito nga, may Thanksgiving Day tayo, hindi natin sinaselebrate eh. Hindi naman tayo Amerikano na nagkalat ang pabo. Pero bakit kasi ang Thanksgiving hindi itinuro sa atin ng tama? Sa kanila, sa Amerika naman kasi Thanksgiving nila is katatawid lang nila. Yun ang dapat talaga sa simbahan tinuturo yung Thanksgiving eh. Kasi hindi naman yung Thanksgiving Day na yung celebration o yung ritual. No? Hindi yun. Ang pagpasasalamat. Gratitude? Oo, gratitude. Kasi
aside from tithing, gratitude is the other secret in really getting rich. Napag-usapan na namin yan. If yung you isang are- kilala natin. If you are thankful in all the things that you are getting, and even the things The that you do things not that- want, Mm-mm. and you're still thankful for them, ay nako, ang ganda lang kapalit niyan. Ang buhay mo ay gaganda Kahit na talaga. yung hirap isipin, ano, sa relasyon, iniwanan ka. Huwag ka sumama ang loob. Sabi mo, thank you. Mukhang ito talaga yung hiningi ko. Thank you. May pagkakataon na buhayin ko ang sarili kong buhay. Make my own life. Or learn something. May matutunan ako dahil dito. You lose a job. You lose money. I thank you. Yung lose money, lalo na yan, di ba? Nawala yung pera. Naku, thank you. Nabayad na ang karma ko. Pwede na naman ako tumanggap ng biyaya. Ito pa isa pang thank you. ito pang hindi na-emphasize dito sa ganitong klaseng tinuturo natin dito sa kamalayan, no? Okay. Yun na nga, we have to say thank you, we have to tithe. At the same time, we have to be enthusiastic in terms of yung feelings natin. Kasi pag wala yung enthusiasm sa atin, o yung palagi masaya tayo, o yung excited, ibig sabihin nun, hindi mo gusto mong, yung nais mong makamit. Kasi wala kang nararamdaman eh. Pero kung naisip mo yung, kunyari, meron kang iniisip na magkakaroon ka ng bagong bahay na maganda-maganda. At tuwing naiisip mo yung bahay na yun, tuwing nakikita mo yung picture na inaasam-asam mo na yun ang magiging bahay mo, yun ang magiging sekreto sa pagkakaroon mo ng bahay na gano'n. Alam mo, meron akong hindi natin na minsan imbitahin natin dito, busy lang siya, pero sabi niya, alam ko yung lugar niyo dyan sa si Juan Rodrigo, si JR. Si JR, ganyan yan, no? Meron siyang bahay na gusto niyang matirahan, magkaroon. At ang ginawa niya, nag-cut out siya ng isang bahay, yung itsura ng bahay na yun, yung kulay ng yung pinta ng bahay na yun, nandun lahat kompleto, yun ang gusto niya. Kinat out niya, at tinitignan niya araw-araw. And in just a few, siguro 2 months lang, biglang nakita niya yung bahay na yun, at napasa kanya na hindi niya pinaghirapan. Of course, meron siguro siyang kahit pa paano nagbabayad, may konting bayad, pero hindi ganun kahirap. Nagkaroon ng pagkakataon na makuha niya yung gusto niya. Eksakto pa yung itsura nung pinakita nga sa atin yung picture sa amin pala. Ewan ko kung pinakita niya yung, sabi, ito yung picture na visualize ko. Ito yung picture ng bahay ko. Sabi ko, hindi ba parang bahay lang yan? Hindi, iba ito. Sabi ko, talaga, pero eksakto. nagkapareho, no? Oo, eksakto. Kasi kung ano yung nasa mind mo, nasa damdamin mo, nasa isip, nasa damdamin mo, makukuha mo yun basta buong loob mo. At katulad ni JR, ni Juan Rodrigo, paulit-ulit niyan tinitingnan, tinitingnan. Actually, hindi naman sa paulit-ulit na para bang, yung atat-atat na, yung tao. Or araw. Yung, para bang, ang tagal. Pero siya, tingnan mo lang, araw-araw tingnan mo. He was just feeling it, and he was enthusiastic about it, and he was having fun. Para bang ang saya-saya niya, parang gano'n na. Kasi yun ang sekreto. You have to have fun in terms of how you live your life. Hindi yung ang hirap ng buhay, reklamo ka na reklamo. Ito, he was just having fun. Sige, magbabago na ako. He was enjoying his job because basically he loves to act. So, in other words, walang problema sa kanyang ginagawa. So, he was just having fun. Kasi when you enjoy doing what you're doing, kahit na anong trabaho yan na sasabi mong mahirap, hindi trabaho yan. You're just playing. Yung mga basketball players na nakikita natin, ang hirap ng ginagawa nila, pero sa kanila, that's play. It's just playing. Pag tinanong mo, what do you do? I play basketball. Play hindi. May mga musikero. Hindi naman I work basketball. May mga musikero na ang hirap din ng mga ginagawa nila kung minsan sa mga notes na pinag-aaralan nila, no? In other words, hindi madali maging musikero na marami kang alam na kanta. Pero pag tinanong mo, what do you do? I play music. What do you play? The guitar. So the keyword is having fun. Ako, I play The Office. Ganun ba yun? You play the tablet. You play games in the tablet. So in other words, yun na nga,
you have to really enjoy your life. Hindi mo pwede sabihin na reklamo ka na ng reklamo, magrereklamo ka day in, day out. So, hindi yan ang ating tinuturo. At guess what? Yung rinireklamo mo, Ayun ang darating sa'yo. ang Puro dadating reklamo. sa'yo, more things to reklamo about. Mas lalapitan at lalapitan ka ng mga sitwasyon na pagrereklamuhan mo. Okay. So, be happy. Kunyari, okay, dumarating yung panahon na wala. Yung talagang, wow, ano ba ito? Parang sobra yatang negative ito. Aha. That is the time you should claim more of what you want. Talagang wag kang bibitaw. Ito yung panahon na talagang, hindi, ito ang gusto ko. Wala kahit na ano sabihin nyo. Ano mangyari, ito pa rin ang mangyayari sa akin. Wala pang nangyayari, okay lang yan. Andyan na yan. Andyan na yan. Andyan na yan eh. Na-feel ko na. Na-feel ko na. Naku, pag kinikilabutan ka na, na-feel mo na. Naku, nandyan na talaga. Andyan na. Magugulat ka na lang. Baka pagbaba mo paglabas mo ng bahay, pagbaba mo ng building. Andyan na yung oportunidad. Okay. Ito na yun. Yung mga talaga pinagpala na. Yung mga sabi nila, bakit bumuhos na? Tapos nawala uli. Nagtatight naman ako. Na gano'n, no? Sabihin, hindi naman ako. Sabihin, nagtatight siya. Hindi. I'm sorry. Bakit bumuhos na, no? Tapos, Natigil pa. yun lang nga natigil. Maybe you have failed to tight again. Kung minsan nakakalimot na tayo. Alam mo, eto yan eh. Ay, naku. Tama. Oo, kasi pag lumalaki na yung nare-receive mo, kunyari, mag-tight ka, dati 20,000, magkano tighting doon? 2,000. Hindi ba? 200,000. Medyo malaki-laki na yun. 20 mil na yun. 20 mil na. Eh kung kunyari, 2 million. 2 million. 200,000. 200,000 na yun. Tight mo. Doon ka Yun ang problema. Yung karamihan, doon na pinapawisan sa pagbibigay ng tight na gano'ng kalaki halaga. Ikaw naman? 2 million na nga eh. 200,000 lang yung 10% Oo, lang kasi yun. makakabili na ako ng iba pang second hand na Kahit kotse naman, dyan. meron kang 1.8 pa dyan eh. Ano ba naman yan? Diba? Yun ang problema. Na pag dumating na nga lahat dyan, tapos biglang malaki na yung tight nila, ayaw na mag-tight. Binigay na nga sa'yo ni God dyan eh. Ayaw Yung mo ginagawa bigyan mo, 10%. yung ginagawa mo na Albert ang gagawin. Yung, na lang ulit, ito na lang. Sige, 20 mil, masakit na rin yun. 200, 20 mil ka dyan. Oo, doon nagkakaroon ng problema. Di ba? Imagine, binigay ka na, pinakitaan ka na nga na, sige, the more you tight, eto pa, the more. Alam mo yung 200,000 nasa 2 million. Tapos titigil ka dahil lang. Subukan mo nga gawing 400,000 yun. Ako Tingnan mo nakapagbigay kung na. hindi maging 4 million ang bumalik sa'yo. Ako, nakapagbigay na ako ng 100,000. Hindi. Tama. 100,000. 100,000. Oo. Oo. Eh, Ako, yan? magbibigay ako ng 100,000. In other words, pag nandiyan na yan, at alam mo, prinsipyo yan, huwag ka nang mag-iisip pa. Kasi iba iniisip pa na, wow, kasi sayang to, madami ka pang pagbibilan. Marami-raming Ngayon, kain isipin mo na to. lang, pag ito, itinite mo yun, 100,000 na yun, mas malaki pang babalik sa'yo noon. At kuhaan. Yan lang naman ang Get mangyayari. excited, 10%. Hindi nawawala yan eh. Oo. Ma-excite ka na kasi sa 10%, iikot yan, babalik yan 100 So, fold. that's one reason why you will lose again what you are already earning, or getting. Maraming ang ganun. Biglang titigil, sabi na, okay na, tuloy-tuloy na to. Hindi eh. Ginamit mo yung prinsipyo, nakuha mo yung gusto mo. Tapos titigil ka. Eto. Naman. Ito, maraming may tatamaan sa akin dito. Sasabihin ko. Another way na mawawala ang pera sa'yo, kahit na kumikita ka na ngayon. Ito, kadalasan ginagawa ng mga OFW. Pero they're thinking of it in a very positive way. Pero ang problema is, ikaw na lang inaasahan ng nakararami mong kamag-anak. Yung mga kamag-anak mo, hindi na nagtatrabaho dahil kumikita ka ng malaki. Sila lang yung gagastos ng pera mo. At so, ikaw, bigay ka na ng bigay. Okay, masaya ka, nagbibigay ka. Kasi nga, tinutulungan mo. Pero, there is a principle that you cannot play God to everyone. In other words,
kung sila kumbaga sinisira mo na rin ang buhay nila kasi hindi na sila nagpapakita ng gilas Hindi na sila naghahangad magtrabaho. Hindi dahil na sila maasa na lang sila. ng boto. Oo. Yun. Nakatulong ka pa ba nung ginagawa That is mo? another way of baka mawala rin yung kinikita mo. Sayang, nandiyan ka na, kumikita ka na. Gawa ng hindi na nakakatulong yung ginagawa. Hindi na nakakatulong kasi. Imbis na nakaka-permission na yun Kasi parang, kaya kita mo, ang daming mga drug addict ng mga kamag-anak ng mga OFW. Kasi nga, una-una, may separation na nga. Pangalawa, may pera sila So, what do they do with the money? They just spend it. So, the universe, di naman tanga yan, so to speak. Di naman tanga si God. Ibabalanse niya yan. Matitigil yan pagka yung epekto ng mga kamag-anak mo na hindi na nagbabalat ng boto, nagda-drugs or whatever. Mawawala yun para hindi matigil yun. Okay rin yung pagsabihan mo na sila na, okay, hanggang dito lang ang bibigay ko sa inyo. Magtrabaho na kayo. Maghanap kayo ng magkusang, magsarili na kayo kasi hindi na pwedeng ako lang palagi ang hihintayin yung magbigay para sa inyo, no? Pero malalim na yun, Pero malalim na yun. Sa umpisa. But that's another way of losing. Kasi ang dami ko nakilalang ganyan Nauubos yung pera lang sa kabibigay lang. Sabi ko nga kasi nga naman, bakit mo pinaasa na ikaw lang ang talagang naging kasi alam mo lumalabas, you are playing God Ikaw yung parang, kung hindi dahil sa akin, wala ito, hindi mabubuhay itong mga ito. Kasalanan mo rin yun. So, yun na nga. Okay. So, ganun. Isa pang para tapos na yung programa natin. Pero ito, habol ko na lang ngayon. Isa pang way of losing money na, kumbaga, meron ka na, dumating na sa'yo. Hindi mo ginastos. Hinord mo, tinago mo, at nagtipid ka na, nasa bangko na lang yung pera mo, at kumbaga, parang barya-barya lang ang kinukuha mo lang doon. Ay, nako, mawawala rin kaagad yan. Kasi money is circulation yan Currency. Tsaka kaya tinatabi ng mga ibang tao yan. Ang feeling nila, baka maubusan ako. Yun na nga. Scarcity nga Kasi kapag kaya nga tinatago mo dahil parang natatakot ka maubusan. Nasa isip mo, maubusan. Palagay mo, anong lalapit The moment, isip ka na nun, wala na. Prinsipyo na naman yan. Ilabas mo na. Ilabas mo. Kasi babalik naman Babalik Yun ang sa isip lang namin. Babalik naman Hindi ko naman sinabing ilustay mo ng bagkalasing-lasing ka dyan gabi-gabi mamababae o whatever that is. Pero yung, sige lang. Yung kaya. Walang problema. Yun yung tatlong mga dahilan kung paano ka mawala ng pera. Huwag ka mag-tight. Mag-play God ka. Ikaw ang sagutin mo lahat sila. Pangatlo is, i-hoard mo yung pera mo. Yun. Okay, tayo. Sana may natutunan kayo. Ito kasi panahon ng Pasko, ng giving, ng tithing, at panahon ng plenty. Yes. Sarap. Hanggang sa Lunes po, si Albert Padlan po. Magandang kamalayan po sa inyong lahat. Alright. So sa ngalan po ni Albert at ni Joyce Molo na nauna nang umalis. Ito po si Tato Malay na nagsasabi sa inyong lahat o buwabati na isang magandang kamalayan. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Napapanahong talakayan sa mga issue't balita. Pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas.